wala pang pinal na conviction o judgment sa kanyang kaso, lalo't kasong kriminal, ay makakatakbo. Sapagkat ang bawat isang Pilipino ay presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Hindi ba kahit naman kayo ay kinasintensyahan, halimbawa ng pababang korte, nag-apila kayo. Hanggat hindi nadidesisyonan yung inyong apila, kayo ay hindi guilty sa mata ng batas. Kayo po yung inosente. At yung po ay nag-i-extend yung presumption na yun kahit sa pagboto at kahit sa pagiging kandidato. Kaya po, makakatakbo. Yung pagiging nuisance, ito po, napagmamalaki po ng inyong lingkod. Nag-disqualify po kami ng napakadaming nuisance candidates, 117 sa pagkasenador. Kahit po pabasa namin sa inyong lahat yung aming naging desisyon, napagmamalaki po namin. Wala kaming dineklarang nuisance dahil siya'y mahirap. Wala kaming dineklarang nuisance dahil siya'y walang kakayanan ng mga kampanya o wala siyang pera. Wala siyang ari-arian. Wala po. Iniwasan po natin yan. Dineklara namin silang nuisance sapagkat ginagawa nilang katawa-tawa ang ating electoral process. Hindi po sila seryoso sa pagtakbo. At ni-research po namin yan, inimbestigahan namin kahit yung mga social media post nila at kahit po yung kanilang pagsasalita sa entablado, pinag-aralan po natin. Yung mga naniniwala sa buwan, sa bituin, na maaasenso ang mga bansa. Yung mga sinasabing, ang mga duwende, ang nagsasabing sila ay dapat manalo para masenso ang bansa natin. Yan po yung mga pinagbabasihan po natin. Kung di kayo na po siguro ang tumingin kung sa inyong palagay, nuisance ba sila o hindi? Sabi po, sa amin po, nuisance sila. Sapagkat hindi pwede makatakbo na ang purpose lang ay guluhin ang ating mga kababayan at lituhin sa pagpili nila.